President. Mr. President, I have the honor of nominating Senator Vicente C. Soto III as Senate President. Nako po mga kareaksyon, ito na. Nagkaroon na po ng regu doon sa Senado. Si Senator Chis Escudero po ay sinipa na ng kanyang mga kasama at mayroon po tayong bagong Senate President na si Tito Soto na kung saan mga kareaksyon siya po ay galing sa minority, si Ping Lacson magiging pro tempo, majority leader itong si Mig Zubiri. Galing lahat po sila sa minority. Ang tanong, sino po ang majority ngayon? Naguguluhan na po ako sa Senado, naguguluhan na ako. Hindi po natin alam ngayon, wala na bang iisa na lang ba ang minority ngayon? Si ano na lang, si Chis Escudero na lang. Hindi ko po alam kung sino pong minority ngayon. Minority ba yung marami? Kasi yung magiging majority floor leader ay itong si Zubiri, pro tempo itong si Pampilo Lacson, Senate President itong si Senate President Tito Soto. Galing lahat po yan sa sa minority. Ang gulo po ng Pilipinas O ito po, tuloy po natin, pakinggan natin naguguluhan ako eh. Tapos pag-usapan natin mamaya yung yung asawa ni Maine Mendoza, si Arjo Atayde. Nasangkot yata mga kareaksyon sa flood control. Ako. We already know him to be a leader of great integrity. As exemplified juncture, may I now move that we proceed with the election of the President of the Senate and recognize the distinguished gentleman from Bukidnon, Senator Zubiri, for his nomination. So move, Mr. President. An objection? There being none, motion is approved. Maraming salamat, Mr. President. Mr. President, I have the honor of nominating Senator Vicente C. Soto III as Senate President. We already know him to be a leader of great integrity, as exemplified by his time as Vice Mayor of Quezon City, as Senate Majority Leader, as Senate Minority Leader, and of course, as Senate President. Having had the honor of working alongside him as his Majority Leader during the 17th and 18th Congress, I witnessed firsthand his peerless leadership and work ethic, and I can say with conviction that he has been nothing short of a reliable and trustworthy leader. As Senate President, he always led with fairness and transparency, and he led with an open ear and a decisive hand, ensuring unity and stability in the Senate at all times. Most importantly, he was a traditionalist in the very best sense of the word, consistently upholding the rules and traditions that protected the integrity of the Senate as the nation's last bastion of democracy. With Senator Soto as Senate President, the Senate is in good hands. Maraming salamat po, Your Honors. Thank you, Senator Zubiri. Majority Leader. Yes, Mr. President, there are no other nominations. Mr. President, I therefore move that we close the period of nomination. So move, Mr. President. Any objection? There being none, the motion is hereby approved. Mr. President, Senator Ligarda is also seeking the floor. I move that she be recognized, Mr. President. Senator Ligarda is hereby recognized. At this juncture, may I now move that we proceed with the election of the President of the Senate and recognize the distinguished gentleman from Bukidnon, Senator Zubiri, for his nomination. So move, Mr. President. An objection? There being none, motion is approved. Maraming salamat, Mr. President. Mr. President, I have the honor of nominating Senator Vicente C. Soto III as Senate President. We already know him to be a leader of great integrity, as exemplified by his time as Vice Mayor of Quezon City, as Senate Majority Leader, as Senate Minority Leader, and of course, as Senate President. Having had the honor of working alongside him as his Majority Leader during the 17th and 18th Congress, I witnessed firsthand his peerless leadership and work ethic, and I can say with conviction that he has been nothing short of a reliable and trustworthy leader. As Senate President, he always led with fairness and transparency, and he led with an open ear and a decisive hand, ensuring unity and stability in the Senate at all times. Most importantly, he was a traditionalist in the very best sense of the word, consistently upholding the rules and traditions that protected the integrity of the Senate as the nation's last bastion of democracy. With Senator Soto as Senate President, the Senate is in good hands. Maraming salamat po, Your Honors. Thank you, Senator Zubiri. Majority Leader. Yes, Mr. President, there are no other nominations. Mr. President, I therefore move that we close the period of nomination. So move, Mr. President. Any objection? There being none, the motion is hereby approved.
Mr. President, Senator Ligarda is also seeking the floor. I move that she be recognized, Mr. President. Senator Legarda is hereby recognized. Thank you, Mr. President. Distinguished colleagues, the Filipino people have always looked to the Senate as a pillar of our democracy. In times of profound challenges, when our citizens yearn for clarity and wisdom, they expect us to steady the ship and steer it with a clear compass towards safer shores. They do not ask for eloquence alone, but for proof that we can all place country above self and that we can govern with discipline, foresight, and courage. Discipline to resist the distractions of partisanship and to keep public service anchored in principle. Foresight to craft laws that anticipate the future rather than merely react to crisis. And the courage to take the difficult but necessary decisions that secure the long-term welfare of our people, even when they come at significant political cost. Let me emphasize, leadership in this chamber is never a solitary duty. It is a shared guardianship of a trust that belongs to the Filipino people. The Senate at its finest when debate sharpens judgment and unity springs from conviction. This, I believe, is what Senator Vicente Tito Soto III embodies and why I rise in support of his nomination as Senate President. During my first term long ago, I served as Majority Leader while he was Minority Leader. I witnessed his respect for balance and fairness, ensuring that this chamber remained a forum of reason and accountability. Later, as chair of the Committee on Finance under his Senate presidency, I saw his firm hand in guiding our work, listening to every voice, building consensus, reminding us constantly that governance must yield tangible results for the people. These are qualities tested by time and proven by service. Senator Tito Soto commands respect through fairness, humility, and his ability to unite diverse voices. For these reasons, I second the nomination of Senator Vicente Soto III as Senate President. Thank you, Senator Legarda. Mr. President, move for the previous motion, there being no other nomination. So move, Mr. President. It has been moved by the Majority Leader and seconded by Senator Lauren Legarda that the nomination be closed. Is there any objection? Hearing none, the motion is hereby approved. There being no other nominees for the position, Senator Vicente Soto, the only nominee for the position of the Senate President, is hereby declared as the newly elected President of the Senate. Mr. President, may I move that we suspend the session to allow the newly elected Senate President to take his oath, Mr. President. Session is hereby suspended. Senate President, Mr. President. Please raise your right hand and repeat after me. I, please state your name. I, Vicente C. Soto III, Having been elected to the position of Senate President, having been elected to the position of Senate President, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position the duties of my present position, and of all others I may hereafter hold and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. under the Republic of the Philippines, That I will support and defend the Constitution of the Philippines. that I will support and defend the Constitution of the Philippines, That I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines. to the Republic of the Philippines, And that I impose this obligation upon myself voluntarily, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion. or purpose of evasion. So help me God. So help me God. Congratulations, citizen. Thank you, sir. May I ask for a minute suspension, Mr. President. Session is suspended. Mr. President, at this juncture, may I move that we recognize the distinguished
former Senate President, Senator Chis Escudero, to make a manifestation, Mr. President. The former Senate President, Senator Chis Escudero, is hereby recognized for a manifestation. Thank you, Majority Leader. Thank you, Mr. Senate President. Nais ko lamang po magbigay ng maikling manifestasyon. Nais ko pong magpasalamat sa mga kapwa ko miyembro ng Senado na nagbigay po ng tiwala sa akin sa 19th at saka 20th Congress. Nais ko din po magpasalamat sa mga opisyal at kawani ng Senado. Karangalan ko po na pagsilbihan kayo at manilbihan kasama kayo nitong nagdaang taon. I serve at the pleasure, Mr. President, of the majority and understand and respect the decision of the majority of my colleagues. I hold no grudges. I hold no ill feelings. I congratulate Senator Vicente Tito Soto III on his election as Senate President, and I wish you well, Mr. Senate President. Nandito lamang po ako bilang ordinaryong miyembro para pagsilbihan at paglingkuran kayo sa anumang kapasidad na pwede at kaya ko bilang bahagi ng Senadong ito. During my tenure, Mr. President, the Senate did not shy away from confronting the difficult questions facing our nation. We passed a record number of laws that helped uplift the lives of our countrymen. We conducted hearings that unearthed corruption on a scale rarely seen before, and in doing so, we remind the public that accountability is not a mere empty rhetoric, but a duty that we must uphold. Maski na papano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihing hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Mr. President, I am proud of what the Senate has accomplished together, and I trust that the spirit of transparency and courage that have been displayed by this chamber will be sustained. Sana po, mapagpatuloy natin to. Let justice and the rule of law be done and followed, though the heavens may fall. Thank you again, Mr. President, and please accept once again my warmest congratulations. Congratulations, Mr. Senate President. Thank you very much, and we thank the distinguished former Senate President, Senator Chis Escudero, for his magnanimity and the work that he has, the service that he has given the Senate and the Filipino people. Thank you, Mr. Senator. You have a 1 minute suspension. Yes, Mr. President. At this juncture, I move that we recognize the distinguished gentleman from Bukidnon, Senator Mig Zubiri, for his nomination. I so move, Mr. President. The gentleman from Bukidnon, Senator Mig Zubiri, is recognized. No. I will not move for the declaration. Mr. President, if there be no objection of our distinguished colleagues, I move to honor and nominate, it is my honor rather, to nominate Senator Panfilo Lacson as the Senate President pro tempore. We need in the Senate leadership a man of courage, integrity, and loyalty, embodied best by no other than Senator Panfilo Ping Lacson. Throughout his celebrated career as police officer and as lawmaker, Senator Ping has been consistent in his pursuit of truth, fairness, and accountability in public service. He has married his background as Chief of the Philippine National Police with his lawmaking duties, ensuring that our public offices are always held accountable for and to the people. And if you want to know more about him, you can watch his movie, 10,000 Hours. As Senate President pro tempore, Mr. President, we trust that he will be instrumental in upholding the integrity of the Senate and fostering a stronger environment of trust in all our public institutions. This is why I give my wholehearted support to Senator Ping Lacson as Senate President pro tempore. Maraming salamat po, Mr. President.
Thank you, Senator Zubiri. Mr. Majority President, Leader. there being no other nomination, I move to close the period. The Deputy Minority Leader, Senator Risa Hontiveros, is seeking the floor. I move that she be recognized, Mr. President. Senator Risa Hontiveros is recognized. Salamat po, Mr. President. With pride and respect, I second the nomination of my late husband's former Chief PNP and my respected colleague in the minority as Senate President pro tempore. Salamat po, Mr. President. Thank you. Senator Loren Legarda is recognized. Mr. President, distinguished colleagues, ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. These words capture the essence of Senator Panfilo Ping Lacson's public service. They are not mere slogans, but a creed he has lived by in more than 50 years of public service as a police officer, humanitarian, and legislator. On just the 12th session day of this Congress, while many committees were still preparing to organize, Senator Lacson had already pieced together a puzzle long hidden from the public eye. True to his role as the watchdog of the national budget, he examined budget allocations line by line and deployed his team to the ground. This is the work of Senator Lacson, to let truth speak through evidence and prove that integrity is not negotiable. His diligence does not rest on rhetoric, but on facts that cannot be silenced, on unrelenting investigation, and on a discipline that few can match. Time and again, he has shown that his purpose is singular, to confront corruption head-on, to ensure that the Filipino people receive nothing less than clean and honest governance. No one dares question his commitment to his standard, for if there is one word that defines Senator Ping Lacson, it is incorruptible, a proof that one man's integrity and principle can raise the standard for us all. For these reasons, I second the nomination of Senator Panfilo Ping Lacson as Senate President pro tempore. Thank you. Thank you, Senator Legarda. The Majority Mr. Leader. President, move for the previous motion that we close the period of nomination, Mr. President. Any objection? Chair hears none. The period of nomination is closed. Thank you, Mr. President. We congratulate our dear colleague, Senator Panfilo Lacson, as our newly elected Senate President pro tempore. With that, Senator Panfilo Lacson is hereby elected President pro tem of the Senate. Thank you, Mr. President. Mr. President, may we recognize the distinguished lady from Antique, Senator Loren Legarda, for her nomination. Senator Loren Legarda is recognized. Mr. President, distinguished colleagues, I rise today to nominate Senator Juan Miguel Migs Zubiri as Majority Leader of the Senate. He is a leader who has consistently proven himself to be a consensus builder, a consultative leader, and a legislator whose more than 2 decades of service have been marked by diligence and perfect attendance. At only 39 years of age, during the 14th Congress, he became the youngest to hold the position of Majority Leader. He would once again assume this role during the 17th and 18th Congresses, bringing with him greater depth and wisdom to bridge differences and unify voices to keep this chamber focused on the greater good. The heart of the Senate lies in its legislative mill, the day-to-day turn of bills and resolutions from our committees to the plenary. This is our solemn duty, and Senator Zubiri, our trabajador ng Senado, has proven himself to be a tireless worker, ensuring that this institution delivers on its promise to the Filipino people. In the 19th Congress, we entrusted him with an even greater responsibility as Senate President, where he upheld the independence of this institution, guided debates with impartiality, and protected the integrity of its proceedings. Under his leadership, the Senate of the Filipino people remained firm, fearless, and faithful to its constitutional role. Today, as we once again choose who shall lead us as Majority Leader, we look to one whose record speaks for itself. For these reasons, it is my distinct honor and privilege to nominate Senator Juan Miguel Migs Zubiri as Senate Majority Leader. Thank you. Senator Risa Hontiveros is recognized.
Salamat po, Mr. President. Again, with pride, I am honored to second the nomination of Senator Zubiri, our former majority leader, with whom many of us, including in the old minority, passed a good number of happy bills, and my colleague as well now in the minority. I so second his nomination as majority leader. Salamat po, Mr. President. Thank you. Majority Leader. Yes, Mr. President, there being no other nominees, Mr. President, I move that we close the period of nomination for the position of the majority leader. I so move, Mr. President. Any objection? Chair hears none. The motion is approved. Thank you, Mr. Senator President. Mig Subiri is hereby elected Majority Leader or Chairman of the Committee on Rules. Thank you, Mr. President. We congratulate our dear colleague, Senator Zubiri, as our newly elected majority leader. Mr. President, may I move that we suspend the session to allow our Senate President pro tempore and the majority leader to take the respective oaths of office, one after the other. So move, Mr. President. Thank you, thank you, Majority Leader. Senator Joel Villanueva, for your service to the Senate and the Filipino people. Thank you, Mr. President. Thank you. Session is suspended. Halimbawa, mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Alright, Reaction TVPS nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayong mga reaction. 25% po si Tambaluslos. 25% po si Saldico. Yan po ay ayon sa dalawang mag-asawang Diskaya at mga kareaksyon. Nadawit din po dito mga kareaksyon. Yung hindi ko alam yung asawa ba ni Yaya W, si Maine Mendoza. O yung tatay ni Maine Mendoza. Hindi pa tatay ng asawa ni Maine Mendoza. Hindi po natin alam mga kareaksyon Pero dito, mga kareaksyon, nag-all out na po yung mga Diskaya. Nako, marami na po ang magtatago. Magtatago na si Tamba. Si si Don Gonzales nakatago na o umalis na. Ito naman si Saldico, bumaba ang presyon. Ayaw umuwi ng Pilipinas. Baka tumas ang presyon. O ito po mga reaksyon na pakinggan po natin at sabay-sabay po tayo mag-react sa napakalupit pong mga revelasyon ng mga Diskaya. Ito po mga reaksyon. Ito na po mga reaksyon. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo na kay Senator Rodante Marcoleta, Chairman ng Blue Ribbon Committee. Joint statement ng namin mag-asawa. So I will read partial and then my husband will also read the other half of the sworn statement. So kami si Pacifico F. Diskaya II and Cesara Rowena Diskaya, mag-asawang nasa tamang edad, parehong Pilipino. Number one, noong 2003, kaming mag-asawa ay tinayo ang kumpanya na pinangalan namin St. Gerard Construction. Ipinarehistro namin ito sa DTI, nakakuha ng contractor's license at nagsimula na lumahok sa mga pribadong construction projects. Number two, kinalaunan nagsimula na rin kami na lumahok sa mga government projects. Natuklasan namin na hindi naging madali ang trabaho sa mga government projects. Madalas mahirap ang paniningil ng bayad at matagal bago kami mabayaran ng gobyerno. Number 4, hanggang dumating ang pagkakataon, lumapit sa amin ang isang kaibigan na si Voltaire Claveria at inalok kaming magkaroon ng proyekto sa national level gamit ang aming lisensya. Number 5, ipinakilala niya ang sarili niya na nagtatrabaho para sa isang congressman at nangakong kapag nagbigay kami ng pera ay makakakuha kami ng proyekto. Number 6, dahil wala kaming alam sa kalakaran sa pambansang proyekto sa gobyerno, nagtiwala kami at ibinigay ang lahat ng ipon naming mag-asawa.
Sa kasamaang palad, niloko lang niya kami. Naglaho siya, dala ang pera namin mag-asawa. Nagpunta kami sa DPWH para i-report ang nangyari, pero hindi nila ito pinansin. Kahit ganon, hindi kami sumuko. Gusto ko pa rin gawin ng tama ang negosyo, kaya patuloy kaming sumasali sa mga biddings sa gobyerno. Sa kalaunan, ang kumpanya namin ay nanalo sa mga bidding sa mga proyekto sa national government sa pamamagitan ng patas na bidding. Ibinuhos namin ang lahat ng aming pagsisikap para maipakita ang kakayahan ng aming kumpanya na mayroong maayos na paggagawa, dekalidad na resulta at natatapos sa tamang oras. Nagkaroon ng konting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti namin mag-asawa na mag-expand at bumuo ng ibang kumpanya tulad ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Interjection, Mr. Chair. What is the interjection? Salamat, Mr. Chair. Kailangan ko lang pong umakyat sa office sandali para sa isang pulong, but hopefully pagbalik ay nandito pa rin sina Mr. and Ms. Diskaya dahil meron din po akong mga tanong para sa kanila. Oh yes, Salamat we'll make po, sure Mr. that they Chair. will be here for your questioning. Mr. Chair, point Yes. of order. Bakit hindi na lang tayo bigyan ng kopya ng sworn affidavit imbis na basahin nila niya so we can para himayin namin yung kanyang sworn affidavit. We'll In make order sure to- that all the in order to members will save be time, given a copy, but the chairman is asking them to read it before us for the record. in order to save time, Mr. Itong Rizon Tiberos na to, alis lang pala. Umalis ka! Alis lang palka pa eh. Di ba, umalis ka, balik mo pag wala-wala, pag nandyan. Grabe ka naman, kala mo kung sino ka. we have been here since 9 o'clock. We already spent 2 hours and not even one of the senators have asked questions addressed to the resource persons present. I beg the indulgence of the good senator, but it is for the record. This is a sworn statement, at from this statement, kailangan dito sila matanong na mabuti. Proceed. Pakibilisan nyo lang para makatipid tayo ng panahon. Ngunit nung nagsimula ang makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff na mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo na mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at pagpapadyaryo ng mga tiwaling kawani ng gobyerno, subalit hindi sila natitinag sa mga ito. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalangan na senators at miyembro ng Blue Ribbon. Ako, ito po, mga ka-reaction. Kinikilabutan na po ako dito, mga ka-reaction. Ito na po, mga ka-reaction. Talagang kakanta na to. Yung kanta niya, besame muchacho. Halik ni Judas po ang gagawin nito. Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15. Sorry po.
16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City. Nako, Roman Romulo, yan po yata yung kapartner ni ni Vico Soto, di ba? Si Roman Romulo, oy, Vico Soto. Tama po ba yun si Roman Romulo, yung partner ni Vico Soto? Ha? Teka, tignan ko po ha, mga ka-reaction ha. Ay, Roman Romulo, Vico Soto. Tama, mga ka-reaksyon. Soto Romulo Proclamation. O yan o. Si Roman Romulo, mga ka-reaksyon. Ano yan partner daw ni Vico Soto. Romulo, senator. O yan o. Mga ka-reaksyon, Roman Romulo. Tama? O, Roman Romulo, Pasig. Pasig ba to? The Urban Roamer. O, di ba? O, Vico. Yung partner mo yan. Nasangkot na dito sa katiwalian. Ayan o. Roman Romulo daw. Naku, grabe po si Vico Soto, naglilinis-linisan. Siguro walang kinalaman si Vico, pero sabi nila, di ba, the birds fly together, stay together. The birds with same feather, fuck together, gano'n. Fly together. Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aytaide of Quezon City, Nicanor. Ano yun? Sino yun? Atayde. Kilala ko yun parang asawa ni asawa ni Main Mendoza yun O, ulitin natin. Ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa. Dahil naiipit. Ito lang. Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga, Sibugay, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Senator Rodante Marcoleta. Ulitin natin may binanggit siyang Atayde. Atayde, di ba yung asawa ni Main Mendoza, pilit niya Atayde, Congressman? Number 15. Sorry po. 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWs ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aytaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of AGA Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan,
Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwar Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakayanang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Di ba, kung wala kang kakayang tanggihan, di sana hindi mo tinanggap yung proyekto. Kaya hindi, mahirap kasi dito kay dito sa mag-asawang ito. Tama yung sinasabi nila, may mga sangkot na mga kongresista dyan. Pero, kung ikaw talagang hindi nagkakamal na salapi dyan, ito lang winawarningan ko lang ang dalawang to. Kung hindi nagkakamal ng salapi ang dalawang mag-asawa na ito at nahihirapan sa pagkuha ng proyekto sa gobyerno, bakit pa ninyo kinukuha? Ibig sabihin, binigyan niyo yung 25%, yung quality ng ginawa ninyong proyekto ay wala. Di ba, huwag kayong magpabiktim dyan. Kayo ay nagpagamit. Hindi kayo nagpagamit. Kayo ay malilibog sa pera, matatakaw. Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least 25%. Nako, grabe po yan. Kaya pala naglaho si Saldico, mga kareaksyon. Kaya pala nawala si Saldico, mga kareaksyon. 25% malinis para sa kanilang dalawa ni Tambaluslos. O yan, nagpangalan na. Wala na, tapos na. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Nako! 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman, lumapit sa akin ang DPWS Project Engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. Number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan 30% ang kanyang hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Sinabihan ko kay D.E. Ramos na masyado namang mataas, ngunit sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hiningi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Atayde, ama ni Kong Arjo Atayde, Kong... Ano? Bida po yung dalawang mag-ama yung Atayde. Paano yan, main?
Paano mo sasagutin yan? Wala namang kinalaman si Maine Mendoza dyan. Pero dahil siya, public figure siya, hindi pwedeng hindi tatamaan si Maine dyan. Asawa niya yan di ba? Kung sa asawa ni Maine, at saka yung tayo, hindi ko alam kung anong gagawin nila. Tatay ni Congressman na tayo, sabi niya, di ba? Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroña of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa katunayan, hindi kami mababayaran ng DPWH kung hindi ito dumaan at pumasa sa maraming material testing na naaayon sa design ng DPWH. Ina-assess at ini-inspect ng DPWH ang bawat proyekto base sa natapos na parte o accomplishment. Napilitan kami na i-absorb ang kabawasan na ito na nagdudulot ng maliit na kita o pagkalugi sa ilang projects. Para makabawi, dinadamihan na lang namin ang partisipasyon sa mga projects. Taliwas sa mga lumalabas na may mga impormasyon sa publiko, hindi kailanman kami gumawa ng ghost projects. At masugid kaming nag-i-inspect sa lahat ng aming mga natapos na projects. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness at sabihin ang lahat ng nangyayaring katiwalaan ng Kamara, DPWH at iba pang mga kawani ng gobyerno upang gawin ang tama. Kami ay lubos na humihingi ng tulong sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ng buting Chairman Senator Dante Marcoleta at kay President Bongbong Marcos para sa proteksyon at seguridad ng aming pamilya. Ang salaysay na ito ay kusang loob namin ginawa at walang sino mang pumilit na gawin ito. Sa katotohanan ng lahat ay nilagdaan namin ang salaysay na ito ng kusang loob at walang pumipilit. Sign, Pacifico of Vizcaya, nagsasalaysay. Notaryado po. For the record, this sworn statement was notarized by a certain Attorney Reynaldo F. Segubiense, PTR number 246726, January 4, 2024. Hanggang ang MCLE ay 2025. This was notarized on September 6, 2025. Mr. Chair. Mr. Pacifico Vizcaya and Cesaria Rowena Vizcaya, meron pong pirma sa inyong respective na pangalan. Ito po ba'y pirma ninyo? For the record lang. Yes po, Chair. Thank you. Mr. Chair, can we ask a copy? Every member of this committee? Yes, we will do that. Pase-xerox po natin ito para lahat po ng miyembro ay bigyan na kita ng kopya kagad. At saka meron akong mga ilang pa rito si Senator Jinggoy, Senator Rapi, isa na lang ang natira kaya pase-xerox natin ito. Bigay mo na lang sa kuya mo. Kuya mo naman si Senator Rapi. Ikaw na lang. Mag-share na muna kayo. So, sino po ang gustong magtanong habang base po dito sa sinumpang salaysay na ito, sino po yung gustong magtanong sa kanilang dalawa? Mr. Chair. Senator Erwin. Una ko pong tagatanungan dito po kay Ginoong Pacifico Vizcaya. Nabanggit niyo itong mga pangalan po ng mga congressman. Sila po ba mismo? Mukhang dalawa lang po yung binanggit niyo na personal ninyong inabot yung pera. Itong mga napakadaming pangalan na binabot ninyo, paano po ibinibigay yung parte nila, yung komisyon na sinasabi niyo 25%, 30%? Sino po? May tao po ba? May bagman po ba? Kadalasan po, ako po ang nagbibigay o minsan po may inuutusan po ako, nagtatawagan lang po kami para sa hinihingi. Maaari mo po bang ibigay sa amin sa komiting ito ang pangalan ng mga Siyempre mga kareaksyon ganito po yan eh. Kaya pala itong si Coco Pimentel tsaka Kiko Pangilinan tsaka si Tito Soto tsaka marami pong iba na gustong pigilan ang pagsasalita ng mga Diskaya at pagpatuloy itong Blue Ribbon Committee, lalo na si Ping Lacson, na gusto nila
na magkaroon ng independent na committee na mag-iimbestiga dito sa flood control. Ngayon pala, ang lahat, alos mga kareaksyon na babanggitin ni Diskaya ay pinklawan. Mga kongresistang pinklawan, dilawan. Puro yata mga pinklawan tsaka dilawan, mga kareaksyon ang binanggit ni Diskaya. Oh, di ba si Romulo, yung partner po ni Vico Soto. Mantagin mo yan, naglilinis-linisan itong si Vico Soto. Yung palang kasama niya, kahut-hutang dila niya, ay kasama sa may di ba binanggit. Sworn statement yan. O di ba, ito namang asawa niyong Arjo Atayde ba yun? Walang yaka, Arjo Atayde. Ganyan lang palang gagawin mo. Ba't kinuha mo si Maine Mendoza? Binroken hearted mo, napakaraming kalalakihan. Arjo Atayde. Oh, di ba, kasama sa mga kawatan, oh, di ba? Oh, nagte-trending po ngayon mga kareaksyon si tsaka yung tatay ni Arjo Diumano, Arjo Atayde, nako. Juan Carlos Arjo Atayde of Quezon City, nako. Oh, meron pa yan, yung tatay daw niya yung tatay ni Arjo Atayde, mag-ama. O di ba, like father like son ba yan? Nako, mga kareaksyon. Yan ang sinasabi natin, mag-amang Atayde kasama po. Oh, di ba? Kaya pala di ba, nakarma na si Atayde, di ba? Kampo ni Tambalus-Lus ito, di ba? Diyan sa may Tuadcom, diyan sa may Kongreso, di ba? Bumoto pa ito doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, di ba? Lahat ng bumoto doon sa impeachment ni VP Sara Duterte, nakakarma na, mga kareaksyon. Mantagin po ninyo yan, yung asawa ni Maine Mendoza, kung kasama siya dito, corrupt din kung gano'n, di ba? Mga kareaksyon, kung ako kay Maine Mendoza, di-divorce ko na yan. Di naman. Sa hirap at sa ginawa, sa korupsyon at sa hindi korupsyon, di ba? Kailangan supportan mo yung asawa mo, Maine. Kailangan, iabla mo sila. Libel, sabihin mo. O sabihin mo sa asawa mo, oy, alika rito, Arjo. Ano ba? Nagnakaw ka o hindi? Di ba? Walang nga kayo, lumulubog na dyan sa Marikina, lumulubog na dyan sa Pasig, lumulubog na dyan sa Maynila. Itong si Arjo Atayde, taga Quezon City ba yan? Mantakin mo yan. Oy, Maine. Anong gagawin mo ngayon? Nakakaya yung ginawa ng asawa mo, Kasama pala sa sa mga tinatawag nating sagasa. Ang tinatawag pala nilang sagasa, di ba? Yung sagasa at saka parking fee. Merong sagasa, merong parking fee. Nako, napakalupit po niyan, mga kareaksyon. Di ba? Anong gagawin natin ngayon? Ang gagawin natin ngayon, Maine, dapat magkita tayo, mag-usap tayo. Di ba? Mantagin mo yan, Maine. Tuloy po natin, Nako. Yan ang sinasabi natin yan. Kaya pa lang itong Arjo Atayde na to, talagang dilaw na dilaw ang kanya sikmura. Piklawan ng datingan ni Arjo Atayde. Di ba? Kasama pala si Arjo Atayde, yung asawa ni Maine Mendoza. Kawawa naman si Maine Mendoza. Di ba? Kung ako kay Maine Mendoza, alam mo nang gagawin mo, Maine. Huwag mong i-divorce yan, asawa mo yan, pangatawanan mo yan. Di ba? Magano pa kayo, tawag doon, mag-business kayo. Ang business niyo, flood control. Aabutan ho yung pera kung hindi mismo yung mambabatas ang inaabutan ninyo, maari po ba or litrato man lang parang malaman ho natin kung sino pong inaabutan po ninyo ng pera? Kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang kondo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si Diane Tan. At saka yung kasama pa po si Andrew po ang pangalan. May mga contacts number po ako. Sila po ang tagakuha sa office. Pero iba-iba po ito. Iba-iba po itong mga bawat congressman. Iba-iba po yung kumukuha. Tama po ba? Opo, makadalasan po parang mga COS nila or mga pinagkakatiwalaan nilang tagakuha lang po. Opo. For example po, si Kong Roman Romulo naman po. Kadalasan po si Kong Roman Romulo, ang tagakuha po niya si tagakuha niya si Ma'am Engineer Angelita Garucha, empleyado ng DPWH yun. Tapos pinalitan naman po yun ni DE Aristotel noong 2025. District Engineer po siya ng DPW's First Metro. Pare-pareho po ba, Mr. Chair, yung komisyon or whatever you want to call it, kickback, ang hinihingi po or magkakaiba? Ibang isang mambabatas ganito ang presyo or halos standard po ang hinihingi nila at magkano po ba yan? Isa lang po ang pattern. Basta insertion or ang program po, 25% po lagi. Insertion or ang program, 25% po yun? Opo. Para po kanino raw?
Para po daw po kay, lagi ko narinig ang salita nila kay Saldico at saka kay Speaker po, ang narinig kong salita. All right, Mr. Chair. I have no further questions. Mr. Chair. Senator Jinggoy. Mr. Chair. Mr. Curly, lahat ba itong mga binanggit mong pangalan na karamihan ay mga kongresista? Lahat ito, 25% ang binibigay mo? Kadalasan, opo. Wala bang mismo ang kongresista mismo ang pumunta sa'yo at binigyan mo ng pera? Ano po, kadalasan po, nag-uusap lang po, nag-uutos lang sa COS, pero kadalasan po, for example, si Kong Rillo, kadalasan po, binibigay ko po yun pag nagiinuman kami, o di kaya, yung tao po niyang si Bogs Magalong ang pumupunta. Pinipick up. Sino-sino pa dito sa mga nabanggit mo mga pangalan na kongresista na talagang sa kanya mo inabot sa For example po, kay Kong Madronya na lang. For example, ano po, mismong siya po ang pumunta sa office namin at syempre pagkatapos po noon, tao na lang po niya ang nagdala ng bagay, kotse at saka personal ko rin pong dinoposit yung ano. Sino yung congressman? Kong Madronya po. Madrona o Madrona. Eliandro Yung Madrona. sa Romblon? Romblon po. For example, okay. For example po, ito na lang, si Kong Marcelino Teodoro ng Marikina. Ang tagakuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po nito, pina-mutual terminate po niya yung mga project na napanalunan ko. Dahil, ano po, hindi po ako nagbigay. Kaya ang nangyari po nito, napilitan na lang po akong magbigay para i-award ulit sa panibagong ano po, bidding. Pero na-mutual terminate na po yung project. So, ang nangyari po nito, mataas, siyempre, pero hindi 25%. 18% lang po. Meron po ba kayong resibo, Mr. Chair, na not resibo actually, na corresponding document na naibigay mo na itong komisyon ni ganito o wala? Wala po resibo kasi hindi naman po sila paperless, paper trail. No paper trail po lahat ng transaction pero meron po kaming voucher. Ang voucher po namin, ledger po pala. Ledger, wait, based on ano po? Ano bang sinabi ko sa ano? Dala mo yung ledger mo? Dala mo yung ledger? Hindi po. Binibigay mo? Hindi po. Ledger lang po yan sa office namin. Pero siyempre po, pag pinapirma po